Binugbog at pinahirapan, matinding pang-abusong pisikal ang pinagdaanan ng isang torture victim mula sa umano'y kamay ng mga otoridad. Nabibigyang pansin pa ba ang isyong ito? Dalawang taon na nakakalipas, pero sariwa pa rin sa alaala ni Andrew ang ginawang pagdukot sa kanya ng mga umano'y miyembro ng militar. Tanghaling tapat, kasalukuyan ako nagpapahinga sa kwarto bahay namin. Nung biglaan may mga dumating ng mga armadong palalakihan at sinabing mga NPA daw kami kalaban daw sa gobyerno. Tapos po nun, sa sasakyan pa lang po, sinasaktan na po lang kami, sinusuntok po kami sa iba't ibang labi ng katawan. Ano kasalanan namin? Mga NPA kayo? Hindi! Pasok kayo! Hindi po! Pinaghinalaan at pilit pinaaming kaaway ng gobyerno si Andrew. Mahigit 1 taon daw siyang itinago at ikinulong. Sa mga panahong ito, mala-impyerno raw ang buhay na kanyang sinapit. Napagpapaluin ka po ng 2x4 nga po, yung paluin ka po ng baril, ito nga po, taglay ka pa po yung teklat. Tapos po yung busan ka po ng tubig. Tapos yung pasuin ka po, paluin ka po ng mga kadena. Yung martilihin po yung baraso niya. Minsang tinangkang tumakas ni Andrew, ngunit siya'y nabigo. May nagbanta po sa amin na kinabukasan nga daw po, babalikan kami ng isa sa mga ng torture sa amin. Papatayin na raw po kami. Nakatakas po ako ng mga, nung kinabukasan po ng gabi, nakatakas po ako. Kaso po nahuli rin po nila ako. Hanggang sa pinakawalan din si Andrew ng mga taong bumihag sa kanya. Pagkatapos nitong pinagdaanan mo, ano yung nararamdaman mo ngayon? Bali, siyempre po, masakit. Dala po ng takot. Dahil alam ko naman po na hinahanap pa rin po nila ako hanggang ngayon. Ayaw mo sa kanya! Si Andrew ay biktima ng torture o ang pisikal at mental na pananakit ng isang tao para sa pilitang paaminin sa isang kaso o krimen. Ang torture ay dinefine siya as an act, whether physical or mental, that results in severe pain or suffering na intentional infliction ito na ginawa or may consent or may pagsang-ayon ng isang public officer. At ang purpose is basically one, to obtain information or kaya mag-confess ang tao kung na tinutorture. Sa tala ng Commission on Human Rights, mula taong 2001, umaabot na sa 125 ang naisampang torture cases sa bansa. Maliit na bilang kung tutuusin, pero marami raw sa mga insidente ng torture ang hindi naiuulat. Yung sense of impunity kasi wala pa namang naparusahan. Tapos yung parang may general feeling na parang ito ay parang normal or kasama lang sa pag-aresto or sa pagkakulong ng isang tao. Bugbog at pahirap, mga pananakit sa isang suspect o akusado. Eksenang kadalasang makikita sa pelikula. Sinasabing nangyayari rin pala sa totoong buhay. Sa pag-aaral na isinagawa ng International Federation for Human Rights, sinabi nitong laganap ang problema ng torture sa bansa. At ang kadalasang may kagagawan daw ng mga ito, mga alagad ng batas. Sa aming karanasan, at halaw din doon sa mga dokumentasyon na ginawa namin, karamihan ang perpetrators ay nanggagaling sa estado o yung state agents na tinatawag natin. Kung militar ang itinurong minsang nagpahirap kay Andrew, nakaranas naman daw ng matinding hirap sa kamay ng mga pulis, si Len. Ikaw magdanakaw? Ha? Hindi po. Ayaw mo umamin? Okay, nagaling kami dyan. Pilit daw siyang pinaaming ng hold up sa kanilang lugar. At nang hindi umamin, sinaktan daw siya ng mga pulis. Pinag-aano kami sipa, nagsak, suntok,
Umimatay nga ako dun eh. Pinlastik ako, di ko kinaya. Ang hirap huminga. Matinding klase ng pag-torture ang ginawa kay Len. Inaladkad po ako ng motor. Ayun po yung pinakamahirap kasi marami po yung tao eh. Tapos dati ko pong kilala ron. Sa ngayon, kitang-kita pa rin ang mga bakas ng torture na ginawa kay Len. Ang pagkapingas ng kanyang ngipin dahil sa pagkakapalo ng barel. Ang mga peklat dahil sa pagkakahila niya mula sa isang motorsiklo. At ang pinakamatindi, ang marka sa kanyang alaala. Maraming kasong nakasampa laban sa Armed Forces of the Philippines kapag human rights violations sa pag-uusapan. Mula taong 2001, halos 9 reklamo ng human rights violations na kinasasangkutan umano ng Philippine Army ang isinampa sa Commission on Human Rights. 17 human rights violation cases naman ang nakasampa sa iba't ibang korte. 890 cases. Pero ayon kay General Victor Ibrado, Commanding General ng Philippine Army, wala ni isang kaso ng torture ang nakatala sa kanilang tanggapan. Meron yung nasusuntok o meron yung nadidetain o naki-question kung ano-ano. Pero yung sinasabi mong torture na kumbaga ay talagang matagal siyang pinapahirapan o ano-ano. I have yet, during my incumbency as Commanding General ng Army, I have yet to receive a report like that. Wala rin ni isang kaso ng torture ang naitatala sa panig ng Philippine National Police. Sa ating bansa, wala naman kasi tayong human rights law. So, ang ating mga kaso dito sa PNP, administrative cases, they are classified according to grave offense, less grave offense, yung mga ganon. Ayon sa CHR, hindi nakapagtatakang walang naitalang torture case sa AFP at PNP dahil nananatiling hindi raw malinaw ang kahulugan nito. Kung hindi malinaw ang definition mo sa torture, so paano mo siya ipapunish, di ba? Although may mga equivalent, no, pero hindi niya talaga nakaka-capture yung essence ng torture as defined ng Convention Against Torture. Tapos yung coverage ay hindi ganun kalawak. Taong 1987 nang maging kasapi ang Pilipinas sa United Nations Convention Against Torture. Isa sa mga probisyon ng convention ang pagkakaroon ng mabisang batas para maiwasan ang pagkakaroon ng insidente ng torture. Pero makalipas ang 20 taon at ilang administrasyon, wala pa ring batas laban sa torture sa Pilipinas. Medyo nagkukulang ang ating bansa doon sa political will to make these basic human rights abuses criminalized or at least yung at the same time itong mga perpetrators ma-penalize. Kasi pagka talagang if the executive decides that this bill is very important, napapadali ang pagpirma, napapadali ang pagpasa. Dahil na rin sa kawalan ng batas, hindi raw maganda ang imahe ng ating bansa sa international community. Ibig sabihin nun, hindi mo kayang ipulis ang iyong mga pulis, hindi mo kayang ipulis ang iyong mga sundalo na gumawa ng mga human rights abuses. Ang OPCAT o Optional Protocol for the Convention Against Torture ang isa sa mga hakbang na ginawa ng pamahalaan bilang tugon sa konvensyon. Nakasad dito ang mga hakbang upang maiwasan ang paglabag sa karapatang pantao. Pero sa ngayon, nakabinbin pa rin ito sa Senado. 5 panukalang batas din laban sa torture ang nakahain sa Kamara. Pero may mga naniniwalang tila malabong maisabatas ang kahit isa sa mga panukalang ito. Nakailang kongreso na eh. Hindi ako nagkakamali nung nung 11, 12, hanggang ngayon, 14 Congress, na-i-file na tong torture bill. Nung nakaraang taon, binanggit ni Ginang Arroyo na isa tong priority bill, pero natapos na yung 13 Congress, hindi naging batas. Ang Balay Rehabilitation Center, isang grupong tumutulong sa mga naging biktima ng torture. Nababagalan sa aksyon ng gobyerno para lutasin ang problema ng pangtutorture. Nagsasow siya ng climate of fear.
mistrust between state security forces and the community. Hanggat wala tayong kalayaan mula sa torture, makakonsider natin na malaking lumalabag pa rin ang ating gobyerno sa karapatang pantao. Kaya mahalaga ang torture prevention instruments tulad ng anti-torture law at ng OPCAT na maiput in place dito sa Pilipinas. Ikinadidismaya rin ng grupo ang paghingi ng 3 taong palugit ng pamahalaan bago may patupad ang OPCAT. The Philippine government to move for a deferment for about 3 to 5 more years from the date of ratification our country's implementation of its obligation as a state party to the OPCAT. Walang kailangan ikatakot ang ating gobyerno dahil hindi naman siya mababatikos nito. At bakit pa natin hihintayin na maayos natin yung prison conditions kung magagamit na natin itong OPCAT sa ngayon? Ayon sa pamahalaan, hindi naman daw nila isinasantabi ang issue tungkol sa torture. There is a need to synchronize kasi. Considering now that the optional protocol is out, kailangan yung batas sumasang-ayon doon sa mga bagong protocol. Kanya siguro nagkakaroon ng konting delay. Para naman sa mga otoridad, hindi raw nila kinukonsinte ang anumang gawaing lumalabag sa karapatang pantao. Sa AFP may opisinang nakalaan daw para tumanggap ng reklamo ng human rights violation. Kung meron mang gumawa o meron silang nalaman o sila mismo naging biktima ng human rights violation, dapat magpunta sila sa amin and magreklamo sila para ma-aksyonan namin. Isang moral retraining program ang inilunsad ng PNP para sa mga pulis na nasangkot o inireklamong lumabag sa karapatang pantao. Kung sino man sa miyembro ng Philippine National Police na na-involve sa isang illegal activity, hindi lamang human rights violation, ay mag-undergo ng retraining, moral retraining program upang lalong ma-internalize ng miyembro ng pulis ang lahat ng mga principles on human rights. Sa bawat pasa at pilat na tinamo ng mga biktima ng torture, duming lumalatay sa imahe ng bansa ang katumbas nito. Hanggat hindi na ipatutupad ang mga hakbang ng mga ngalaga sa karapatang pantao, madaragdagan lang ang bilang ng mga biktima nito. Ako si Jig Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.